Bold ako. Yo, good evening. This is the Lakali Brothers podcast. So, tonight's guest is Mantra Studio kasama ako. So, yep. Palakpakan naman, guys. Shoutout pala kay Ma'am Aldane from Sundown. Ano siya? Watching. Yun. Sige, Sir Jim. So, let's go. Salamat muna tayo sa mga sponsors natin. Yep. So, Yep. papasalamat kami sa aming sponsorships. The Mantra, The Washroom, Mantra Studio, Pit Stop, ACG, SSR, and Bruce Gu. Thank you for sponsoring this podcast. Second episode na natin. So, questions, bro. Yep. Yung question natin galing Sa atin. Question namin, bro, galing sa puso namin. Galing sa inisip ko to habang nasa CR ako. So, nag-iisip na ito. What is mantra? Ano yung mantra? Hey, PJ, magsabat. Alam mo yun, Ton. Isa ka sa... Kung anong mantra mo sa buhay, kung anong mantra mo ngayong day. Parang everyday mantra mo sa buhay. Yeah, para sa amin yung nag-start yung mantra actually 2022. So, what is mantra? Mantra kasi in Hinduism. So, in Hinduism kasi ang mantra is actually it's different kinds of mantra, you know. It's a prayer for monks. It's your daily prayer kung Hindu ka. And mantra is your chant every day, like I want to be successful, I want to be humble, I want to be yun yung everyday mantra kasi for me ako nagme-meditate ako every day, so ang sa akin iba-iba siya every day, so it's how you manifest yourself into something or what. Yep, yun ang mantra. Nice. Pero ewan ko sa kanila kung ano yung mantra sa kanila. same lang din. Kung anong mantra mo sa buhay. Daily. Kung anong mantra mo sa buhay, yun. Same lang din. Ganun lang din. Next brother. Next. Ikaw. Ano Ganun is pa rin ba mantra? yung question? What is mantra? Ako, mantra ko sa buhay, work hard lang. Work hard, tapos araw-araw kakayanin. Ganun lang. Kasi yun naman talaga yung concept ng mantra eh. Kung anong mantra mo sa buhay na parang masasurvive mo araw-araw. Kuwari, may problema ka, kakayanin mo, ganyan. You can do it. Parang tatlong beses mo sasabihin sa sarili mo na gumising ka na maaga, Oo. magtrabaho ka, tapusin mo yung araw mo na masaya. Ganun na yung mantra ko sa buhay. Ikaw pare, bilang artist. Hindi, ako na magtatanong sa'yo, bilang artist, anong mantra mo sa buhay? Mantra ko ano? Lakas mo pare. Hello. Mantra ko sa buhay peace for everyone. And ayun, ang meaning ng mantra. Dati kasi yung parang meaning ng mantra is parang prayer nga. Parang pinupush ni mantra na maging easy, relax lang yung shop. Parang it's a place for meditation and all. Tapos eventually, after few years na nag-ooperate si mantra, with the guidance of Boss Ivan, shoutout sa'yo. Umuwi muna siya ngayon, absent siya. With the guidance of Boss Ivan, tsaka yung management, sina PJ, Junch, Gerald. Tsaka si Justin, shoutout sa'yo. Nakita ko sa mantra parang hindi na siya, actually, place pa rin siya for meditation and all, pero it's a place for growth. Yun yung napansin ko. Kasi lahat ng taong parang napatambay dito, naging tropa eventually, tas nagkakaroon ng kanya-kanyang tira. Parang, nakagawa ng sarili. oo. Yun yung sobrang nagustuhan ko sa mantra kasi talagang pinupush nila yung mga tao sa limits nila na, uy, kaya mo pa mag-excel, kaya mo pa mag-ganyan-ganyan. Ayun. Tapos, personally, parang isa ako sa mga products ni Mantra dahil, taong grasa na ako dati. Hindi, yun, tinulungan nila ako mag-grow, mahanap yung passion ko. Ayun, recently, nagtatattoo na din ako. Ayun,
Kaya mantra ano yan, place for growth. Kaya kung sino man yung ligaw sa buhay, pwede kayo dumaan dito, matutulungan kayo kung anong pwedeng itulong ni mantra. Ayan. Ayun, thank you. So yeah, nakalimutan namin. This is Joe, Hello. Jerel, Jansh. Kilala nyo na ako. Hindi na ako may magpakilala. Yung bala, bago tayo to the next question. Yeah. Hirapan na ako. Francis Miguel, shoutout sa'yo. I got my first tattoo dyan sa Mantra, bro. Solid. Ayun, no? Thank you very Salamat much. sa Panginoon. Shoutout din sa kay Mirko. Aniva Street. You know, kung gusto yung like nila yung page nila, Aniva Street. Yun, nandito si Francis din. ng audio. So, yun. Next question. The next question is when it started. When it started. Kayo yan. So, Actually, nag-start kami last 2020. baka Oo. April 27. 2022. 2022 April 25, ganun, mga ganung day. Ay, ganun pala. Sorry, guys. 2022 April 25, alam ko yun eh. Hindi ko na matandaan yung exact date. Actually, 2 years na yung Mantra Studio. So far, so good naman. Okay naman. Siyempre, salamat din sa mga kliyente namin. Sa mga clients. Yung mga sumusuporta. Especially sa community. Yung nag-start talaga ng Mantra. Yan, kami nandito. Okay naman kami. So, yeah, shoutout kay Quinso Andromeda. So, hindi ko mababanggit yung pangalan niya talaga. So, pwede po daw bukas na lang. So, yeah. Bakit daw ganyan tayo mawak ng mic? Wala kasi sa bundok na ito eh. Ganito talaga First yung time mic ko na daw. mawak ng mic. So, yun, sabi nga ni Jansh 2022, actually, nag-start yung Mantra. Naalala ko, nasasakyan tayo, di ba? Tinanong niya ako, sabi niya, paano kaya ako mag-start tayo ng tattoo shop? Sabi niya. So, ako naman, syempre, impulsive. Diba? Parang pandemic pa nun. Post-pandemic Oo. siya. So, sabi ko, yeah, sige, tara, tira. Walang- Diba? So, shoutout pala kay Ivan. Wala siya ngayon. Siya ngayon. Busy Si eh. Boss So, Ivan. wala. Sir, Siya yung head artist din miss ka ng na namin. Mantra. So, miss ka na namin, Ivan. Mama, chup-chup. The golden. ayun, sa kotse, di ba? Nag-start. Tol. So, yun. Hindi, nakatawa ako sa mga comment ng buta. Ako na naman pinagkitripan eh. Ako na naman pinagkitripan eh. So, yun. Nag-start yan ng sakyan. No? Oo, sa Tapos kotse. sakto si Ivan, nakapahinga siya. Yeah, nakapahinga siya nun. So, niyaya namin siya. So, yun, nag-start kami 2022 ng, ang construction actually nag-start ng Feb, no? Yeah, Feb, no? Hindi ko alam eh. Oo, ganun. Feb. mga ganun. Tapos nag-open talaga yung Mantra April. So, Simulan kasi yan sa home service. Home nagsimula service. talaga kami home service. Hanggang sa- Alam niyo na yung home service? Hanggang sa yun. Hanggat sa yun, Nagka-shop. nag-operate na yung shop. So, Gapang talaga. gapang talaga. So, From the, from kami, scratch. hindi naman, nag-start din kami, hindi naman din malaking capital eh. Hindi naman din Start makakapaglabas small. Start small naman talaga. Yun yung goal namin sa mga business na tinatayo. Pare-parehas tayong kalulo nun, pre. Wala talaga. Broke kami nun eh. So, Mm. yun, nag-start yung Hanggang Mantra ngayon ng naman, ganun. broke pa din tayo. From April, tuloy-tuloy na siya. So, second year na ngayon. No? Oo. 2 years na yung Mantra. So, gano'n kami nag-start. And ako yung nag-manage or naging manager ng shop. So, yung structure ng Mantra, going on to the question, dadagdagan ko na siya dahil ako rin naman nag-host ng isang nag-host. Diba? Ikaw na lahat. So, ang structure kasi ng Mantra, iniba namin sa typical na tattoo shop. Yun talaga ang structure ng Mantra. So, usually kasi ako, since high school pa, may tattoo na ako. So, pag dumadaan ako sa mga tattoo shops, actually dark, black, ganun. So, sa akin nakaka-intimidate siya na pumasok. Nahihiya ako lagi yung
iba yung crowd dito, di ba? Yung sa mga tattoo shop before, but I'm not against sa ganung ano. So iniba lang namin siya nung start kami ng mantra, naisip namin yung concept, the theme behind mantra is iniba namin siya. So ang ginawa namin is pagpasok ng customer, mafe-feel niya na parang nasa spa lang eh. Ganun naman talaga yung itsura ng mantra eh. Sa bahay. Kumbaga Nasa parang bahay hindi ka. ka, hindi ka ma-intimidate pumasok. Yun, hindi ka ma-intimidate Kasi yung mga pumasok. tattoo shop nung mga panahon na yun bago tayo mag-start, sobrang dark nung concept. Mm. Pagpunta mo pa lang sa entrance, itim na. May Yung bungo. mga bungo-bungo, ganyan. Diba? Yun yung iniba namin na parang gawin natin minimalist na lang. Parang white lang, ganyan, para pag may mag-i-inquire man gusto pumasok, hindi sila ma-intimidate pumasok. Parang kakainin sila ng shop, ganun. Di ba may bumibiling kape sa inyo nung first Kala nila coffee shop nung una eh. Yun nga eh, first impression ko dito. Mm. Sa napaka-unique niya sa ibang yung tattoo shop. Tapos may pagka-coffee Mm. style siya. Yung nga din, kala ko rin coffee na may tattoo. Tsaka minimalist din ginawa namin. Siyempre, wala rin budget eh. Isa rin yun. Kung puro bungo-bungo wala nang pambili ng ganun. Yun. At least, di ba? Pero ngayon, at least sa 2 years, nakapag-invest naman kami ng mga gamit para mas ma-improve pa yung shop. Mm. Tulad ng... bubong natin. Wala na nga rin tumutulo. Siguro may mga kliyente dito, lagi nakatingin sa kisame, wasak-wasak na eh. Dati, oh. Pero eventually, unti-unti namin siya inayos. Pero kung sakali in the future, mas mapalaki pa namin yung mantra. Kung hindi naman sana pero kino-consider din namin yung relocation kung sakali. Kasi hindi enough na parang ganito lang kalaki yung space eh. Kumbaga, pag nilakihan mo yung space, mas lalaki yung clientele mo, mas magtitiwala yung mga kliyente. Renovation, 5 floors. Yun. Siguro mga kahit isang building lang ganyan, tapos kada floor isang artist, ganun. Alam mo, call center, eh. Nagbabalak kayo mag-branch out. Ang branch out kasi hindi mo masasabing good siya para sa tattoo shop. Kasi lalo na ang minemaintain mo sa tattoo is yung quality ng tattoo. Mm. Hindi mo naman maano lahat ng artist na pare-pareha sila nagawa. May mga artist na magaling sa portrait, may mga artist na magaling lang sa minimals. Mm. So, kung branch out, parang medyo risky siya. So, ang nasa isip namin is expansion lang. Expansion na mas malaki, mas maraming artist, ganun. Mm. Na mas makikater namin yung mga Para client. maging consistent Oo. din. Ano? Umabot kasi kami minsan sa point na na kami ng client, nag-decline. Kasi hindi na ma-cater ng artist. Kumbaga, ang isang whole day, parang naka-schedule na, may pumapasok pa. I-re-reschedule namin sila, kaso ayaw na nila dahil yung iba sa US pa galing, ganyan. Hindi na nila kaya talagang maghintay. So, i-decline namin. Mm. So, yun, pumasok nung November, ganyan. Nag-gar kami ng isa pa artist, yung nga si Justin. Shoutout, Shoutout kay Justin. Shoutout, sir. Justin Wu. Congrats. Congrats. Ayun, nung pumasok siya dito, na-cater naman namin na lahat. Yun lang, syempre, bilang artist, parang gusto niya rin pa mag-grow pa, kaya lumipat siya ng ibang shop para lang sa growth pa. Yun. Nandun yung 40 niya na Tsaka yun din naman inaano namin dito sa mantra na ayaw namin na i-stock yung mga tao. Mas gusto namin na pag natuto sila dito, pwede silang lumabas para maghanap pa ng growth, ganun. So yun, by choice naman nila yun eh. Hindi naman namin sila pinipilit magstay. Yeah, actually, si Justin, isa siya sa mga hinahin namin. Hindi ko na sasabihin tunay na story ni Justin. Yun, sinubukan namin siya talaga. Tapos, mabilis siya nag-grow eh. Shoutout sa Cole Tattoo din. Kung saan siya ngayon. Kung saan ka man, Justin. Diyan ka na lang. Justin, masaya ka na. So, yun. Isa si Justin sa mga mantra pa rin naman eh. Shout out Ivan, kay Ivan po. Ayun, kaya Ivan, nanonood siya ngayon. Shara route. Pa-shut up po. Pagka nagpatato daw ng mukha ni PJ, magkano ang bayad? Libre na All lang po. million yung bayad nun. Libre lang yan. So, meron nag-question dito, sabi niya,
anong styles ng tattoos yung specialty ni Mantra? Mostly minimalist talaga. Minimalist tattoo. Doon kami nag-start eh. Nakilala yung Mantra talaga sa minimalist and then fine lines. Fine Kung line. gusto mong malinis na linya. Punta na. yun yung ano namin eh. Yun yung, kumbaga sa mga bags, di ba? Yun yung product and services ng Mantra. Yun. Actually, nakilala siya sa fine lines. Actually, nakilala siya sa fine lines, pero kahit anong porte naman ng tattoo, kaya naman dito. Wag lang portrait talaga. Yun lang yung parang hindi masyado kinikater ng Mantra. Siguro in the future, pwede. Pwede. Pero for now, mga portrait, hindi pa talaga. Mhm. Pero kung fine lines lang, tara dito. Panis yan, panis. Tingnan natin kung hindi ka matuwa sa tattoo mo, di ba? Di ba, no, tol? Yung nasabi ko sa'yo. Hindi ka magsisisi. 1.5 lang minimum namin dito. Sa iba, 3,000 sa Manila. O may 5K pa nga eh. Oh. Kalidad dyan, pare. So yun, going back dun sa actually 80% Diniin, ng no? 80% na nagpapatato dito is women eh. Babae. Halos babae nga. Halos babae. So yun, going back to the structure ng Mantra na hindi siya intimidating. Kasi nagulat din kami nung nag-start kami kasi usually ang isipin namin puro lalaki yung papasok eh. So ang nangyari at the end, puro babae. So Parang ang goal is big pieces eh. Yun sana yung yung goal namin talaga big pieces ng tattoo, pero nangyari Minimalist umutok talaga. siya sa pumasok. minimalist talaga. So, yun na yun. So, yun yung Shout out. o may nagtanong, babaero po ba kayo? Hindi ako babaero. May matik yan. Mapagmahal lang ako ng babae. Nirespeto ko lang Iba sila. yun. Iba yung babaero. Alam ko na eh. Iba yung babaero. Sa nagre-respeto ng babae. Ginawa ng paraan. Pinaikot-ikot. Ginawa ng paraan. Hindi, actually, Yun na yun. Huwag na kayo magtanong ng ganyan. Ikikik ko na kayo. I-report ko na kayo dito sa comment section. Ivan, PJ, bakit to babae? Hindi, kasi yun naman talaga eh. Ang naging, hindi rin namin siya kontrolado Kasi eh. sakto nung mga day na nag-open yung Mantra, trend nun yung mga minimalist eh, fine Oo. line. So, halos mga babae yung nagpapatato nun. Sakto. Nelson, di ako sinungaling. Hindi, feeling ko kung bakit babae din dahil nga yung sinabi namin kanina na hindi masyado intimidating yung shop. Kaya mas feeling ko komportable sila na Yep. pumasok. Yun. Comfortability ng Comfortability ng mga nagpapatato na babae. So, yun yung naging parang services din eh. And nakaubo din kami kasi ako mahilig ako magpatawa pag nag-home service kami noon eh. So naging environment ng Mantra yung nagpapatawa. Yan na po. Yun lang, nagpapatawa lang. Yun lang, di ba? Yun yung naging environment. Ano? Yun yung Ray. Kinukurot. Yung naging environment niya. So, nagpapatawa. So, yung environment niya is friendly environment. So, it's a room for growth. Yun naman yung inano namin. Actually, past few months, 'di ba? Meron mga nag-art lesson dito eh. Nagdo-drawing lesson, nagpapaturo sila eh. Yun, shoutout kay Splits Piercing pala. Nagki-cater din kami ng piercing. Nelly number 1. Nelly. Si Nelly. Hi Nelly. So, nag-ano rin kami. So, Pala nagpe-piercing din kami sakali. Kaso by appointment. yeah, lang. by appointment din siya. Kung gusto nyo, comment down below. Available yung magnet. Pwede. Pwede. Magnet kita eh. Strict parents ko, pre. So, yun. Available din mga nagpapatawa daw pa-fold din. Wala akong alam dyan to Rouse. Huwag nyo akong yatsit guys. Kundi, Dami mo Yan, ng, so- dami mo ng viewers pare. Sobrang 16 dami. no? Ang dami no? Solid. so yun, going back dun. So, ang pinush din namin sa Mantra din kasi is world-class customer service. Yun yung pinaka-importante. Yung how you interact, engage,
with people or the customers na pumapasok sa Mantra. Hindi kami, kailangan professional pa rin. May ground rules din kami. May mga golden rules din kami. Hindi na namin i-elaborate. So, number 1 golden rule naman ng kids, say no to drugs. Tama. Say no to drugs. Yun yung pinaka-importante kasi kinikik namin yung mga nagdodroga dito. Bawal yun. At saka make sure din namin na worth it yung binayad ng client. Yung hindi sila disappointed tapos nila magpatato sa... Yep. Dapat kailangan sulit. Kaya siguro din bumabalik yung iba dahil parang nafe-feel naman nila worth it naman yung binabayad. Yep. Actually, marami nang ganun eh. Mga bumabalik ni mga talaga, loyal customer ni Mantra na balik-balik sila. So, Yung iba galing pa ibang bansa eh. shoutout din kay Patrick Mandal, kay Tito Pat. Ay, Tito Pat, artist din yan. Magtatato rin dito yan. Ito Pat, minsan punta ka dito. So, may nagtanong naman, anong brand daw yung suit na hoodie nung nasa gitna? Ay, Aniba Street po. Aniba Street po. Ito. Paki-like and na lang share. po. Aniba Street. Yan. Bakit po bawal yung drugs? Natural, bawal yung drugs. Ayaw namin yun. So, Bahala ka sa buhay mo. oo, di ba? So, yun. Next question. Puro babae yung nakalagay dito. Tigilan nyo yung pagbababae nyo. Puro babae. Puro patama sa'yo. Matino ako. Ano yung vision? What is the vision of Mantra? Ito makakasagot yun. Vision daw ng Mantra. Yun yung question. Pare, kaya mo na yan. Pero ang vision lang naman ng Mantra is unang-una, sabay-sabay kami aangat. Yun lang naman yun eh. Hindi naman wala. Hindi, yung kasing una parang ang naging main vision nung mag-uumpisa kami, parang maging open platform sa Mantra para sa mga art, sa mga artists, kung gusto nilang magtattoo pero wala silang place para magtattoo, open yung Mantra. Actually, kaya namin siya pinangalan ng studio, hindi Hindi Mantra Tattoo Shop. Oo. Hindi siya ganun. Kasi so, hindi ginawa lang namin studio kasi collective siya. So, maraming tao rin na tropa na nagtitriff. Shoutout kay Chiki. Outmost Bodega, no? Outmost Bodega, paki-like yung page check nyo yan, solid yung mga bigay niyan. Kung gusto nyo mga pang Yung mga pang branded, Wish Khalifa. meron dyan. Ay, mga damit na branded yun sila. So, yun, nag-start ng ganun eh. Tapos, ano pa ba? Open naman kami sa lahat eh. Kaya naging studio siya basta art. Nakikipag-collab tayo sa mga coffee shop. Oh, yun ang pinagkaiba ng Mantra. Tatas ko na yung bangko natin. Joke lang. Ang pinagkaiba ng Mantra, nakikisali kami, isa pa yun, nakikisali kami sa kahit anong event, anong klase ng event. 'Di ba? Coffee Baga, shop man yan, bar, pub, 'di ba? Yeah, music fest. Kumbaga sinusupport din namin yung mga small businesses dito sa community. Yun Tulungan yung- lang kasi. Yun din naman yung naisip namin na plano talaga siya ng Mantra na ipasok siya, itagalin siya sa, kumbaga nasa tattoo industry kami. So, out of the box na yung ginagawa namin. Ilabas namin siya sa kahon. So, kaya makikita siya. In-unbox mo na, pre. In-unbox mo. Hindi, yun talaga siya eh. Diba? Na sumasali tayo sa iba-iba or nag-sponsor, lumilitaw talaga siya, nagpa-pop up. Yung pinaka-latest namin, parang naging kakolab yun nga sila, Sir Jim. Yep, shoutout Shout sa out sa Sundown, Sundown. Hara Club. Hara La Union. Yeah, kita-kita Yeah. tayo dyan ulit. Boss, May part two baka siya eh. naman, boss. Alright, bago sa next question, basa muna tayo ng mga comments. Yep. Anong babasahin gusto mo dyan? Pili ka dyan. Ang dami. Request po, Wila, baliw daw. Wag na. Can you feel it? Ano Ano po po? mga motor ng artist? Wala silang motor. Artist, mamili ka ng Hilux, di ba? Vitara. Mamili ka. Puro sakyan po kami rito. Ako lang nakamotor. Anong pagkakaiba ni Mantra sa ibang local shops around AC bukod sa style ng tattoo na ginagawa? By Ivan Dizon. Ay, sa akin na question mo yung sariling shop, ha?
Di ba? Pare, kaya pala hindi ka pumunta dito ha. Hiya-hatsit mo. Kaya ka Ang hindi lupit pumunta mo. dito, ha? Ang lupit mo. Pare, nandidiin ka. Ang hirap na nga eh. So, yun nga. Oh. Sagutin natin question ni Ivan. Okay, So, sige, ano yung ibang sagutin local? Yun nga. Bukod sa style ng tattoo na ginagawa is open kami for growth. Like workshops, di ba? Ng mga artists, upcoming artists. Kasi minsan ginagawa rin ano to eh. Kung like yung ibang artists from Manila, pumupunta rin sila dito. Kay Kid, shoutout kay Kid Tattoo, di ba? Pumunta siya dito. So, ganun, open siya for people who doesn't have tattoo shops. Tsaka yung may mga tao kasing gusto magtato pero hindi nila alam kung paano nila start. Oo. Kaya tinatanggap namin dito yon kung gusto nila matutong magtato. Pumunta lang sila dito. Tuturo naman namin eh. Di naman kami madamot. Yun lang. Di naman kami nangangagat. Sir Ivan. Shoutout Baka kay naman. Ja ng Let's Talk. Hi. 'Di ba? Hindi kami banda. Mantra Studio banda eh. Hindi kami banda. Dati. Pwede. Oo. Ngayon, di na. So, guys, feel free to ask question kung ano. Hmm. 'Di ba? Nailito ako, ang daming nagtatanong, daming nagko-comment, 'di ba? Parang may iniiwas Yep. sa mga comment Jay. So, sa next question natin, brothers, ano yung future goals niyo? Ayun, kakasabi ko lang kanina yung future goal ma-expand pa na mas mapalaki yung mantra or kung meron pa yung branch out kasi medyo tagilid pa sa ngayon. Yun. Expansion yung pinaka ano na. Alright, next question na lang natin ulit. Advice to new artists or shop. Ako kasi di ako artist pero may ma-advise ako na makakatulong din sa kanila. Kumbaga, gawin mo lang ng gawin yung gusto mong gawin araw-araw. Eventually mag-grow ka, gagaling ka sa skills mo. Huwag ka lang masyado mag-focus sa pera agad. Kasi ang pera bonus yan eh. Sakaling ma-master mo yung skill mo, bonus na yung pera. Dadating at dadating yan. Yun lang para sa akin. Araw-araw practice, araw-araw consistency, yun. Yun yung feel ko na. Ikaw bro, bilang artist bro, anong pwede mo ma-advise? Actually, yung mga advice ninyo, ayun, wino-workout ko din dahil baguhan pa tayo sa tattoo. Pero, as a beginner artist, tsaka masishare ko sa mga fellow beginner artist, basics. Marami kasing, parang dahil nakita nila, ay, magaling ako mag-drawing, pwede ako mag-tattoo. Sinusubukan agad. Yung sobrang advanced. Although, sige, nakukuha mo, pero yung technique, yung mga technical stuff na paano yung balat ng tao. Kasi iba-iba yung balat ng tao. Yun yung napansin ko kasi dahil dati, classmate ko to, architecture. Nakapag-drawing ako, so parang expect ko, okay, tattoo. Kaya ko subukan to, kaya ko to. Nung nakailang tattoo ako, biglang kamot ulo ko kasi, sorry, muntik ako nagmura dahil pala mura ako. Ang hirap pala. Grabe, iba yung nagdo-drawing ka sa papel, iba yung nagtatattoo ka. Tapos yun, parang every tattoo na ginagawa ko, lagi ako hinahumble ni Lord. Lord, thank you. De yun, lagi akong, parang, vina-vibe check ko lagi yung gawa ko na, ay, parang palyado tayo dito, ay, may improve natin to. Pero ang pinaka tumatak sa akin na sinabi ni Boss Ivan tsaka ni Boss Justin sa inyong dalawa, dapat every work na ginagawa mo, gawin mo yung best mo. The same time, every work na ginagawa mo, dapat may matututunan ka. Kahit sobrang konting, sobrang liit na detail lang, basta lagi mong papansinin gawa mo, punahin mo yung sarili mo, tapos huwag kang masyadong magmadali. Start small nga. Start small. Parang di lang sa tattoo, parang sa life in general na every single step counts eh. Practice makes progress. Hindi, progress pre. Walang perfect. Ayun, pero progress talagang baby steps lang. Huwag kang magmamadal. Patience, yun yung tinuturo sa akin ni Mantra. Maraming salamat. Alright. Advice ko sa mga, hindi rin ako artist eh. Pero
hilig ko yung art, di ba? So, hilig ko yung art, di ba? Hindi naman halata eh. So, Art of War. Joke lang, hindi. Hindi, ay, ako kasi, musician talaga kami dati. Tumutugtog din kami. So, it's still part of being an artist. So, May nabasa ako sa comment, sample daw. shoutout kay Eman. Isa rin itong manghusga na yan eh. Mandidiin din. Mandidiin na rin to. Katundo na ano ning maka-white, na. Ayan na, simula na po. Guys, disclaimer lang yung section po ng comment is tanong po na seryoso ha. Walang personalan po dito ha. Parang di tropa eh. So, ako naman ma-advise ko not the art itself but or how you do it but yung mindset ba. Yung mindset ng isang tao bilang ako, 'di ba? Artist din ako. So, hindi lang sa tattoo, 'di ba? So, ang mindset ko kasi is just hustle every day, 'di ba? Discipline, 'di ba? Kailangan di ka give up sa ginagawa mo and kahit walang results muna, 'di ba? Huwag mo na isipin, magpera muna bago, 'di ba, yung ginagawa mo. So, ako kasi ang rules namin everyday is or rules namin sa buhay namin is passion to profit. Yun yung pinaka-tumatak sa akin simula nag-open kami ng ganito is passion to profit. Kasi the more na iisipin ko yung pera bago yung business is the more na hindi mo makukuha. 'Di ba? Kasi mindset mo dun na sa pera eh. 'Di ba? So ang namin is passion, do what you do what you love. 'Di ba? Yun naman lagi. Kung kikita ka man ng maliit diyan o malaki, bonus na 'yun. 'Di ba? Bonus na 'yun. Basta mahal mo, dilagay mo yung puso mo sa ginagawa mo, ibang klase 'yun. Tsaka huwag kayong matakot magkamali. Mm. Kasi tandaan nyo, lahat tayo nadapa. Lahat tayo Gumapang. nadapa bago matutong tumayo. Learn from your mistakes, sabi nga. Ako hindi ko na na-elaborate, 'di ba? Marami rin ako mistakes sa buhay ko, 'di ba? I've been to any kind of di ba? Di ba? Nag-drugs din ako, di ba? So, di ba? So, hindi, no. From experience. Yeah, from experience. I went to the shit. bottom, di ba? Tapos, part sila ng buhay ko na hinila nila ako pataas. Ito na yung gawin mo, ganun babalik dun, di ba? So, ako lang talaga, makulit lang talaga ako. So, yun nga, going back to the passion to profit, yun talagang ginagawa eh. Ako personally, yung ginagawa ko. Kasi pag mindset ko na pera-pera na lang, wala na. Chong, hindi ko na makukuha yung gusto ko. Hindi ko mahal yung ginagawa ko. So, lahat ng ginagawa ko, nilalagyan ko ng puso or nilalagay ko yung puso sa ginagawa ko. Any kind of business, kahit di naman dito sa Mantra rin, di ba? And may question din dito, di ba? Na sabi niya, balak nyo ba magdagdag ng additional feature kay Mantra ng, for example, clothing or coffee shops? Yeah, kami doon? Open kami doon. Actually, kung mag-expand tong Mantra, pinapasok din namin yung Brusco, 'di ba? Isa sa mga sponsor dito. So para ibang level naman siya ng tattoo shop. Clothing, open din pa rin naman kami. Yung mga gustong magpasok ng clothing, wala namang problema. Pag-uusapan naman yan ni Jerel eh. So tsaka ni Jan. So yun, meron din naman na ano pa ba yung pwede natin ipasok dito? Marami naman. Yung mga uprising artist, pasok din kayo, di ba? Wala namang problema. Pasok lang ng pasok, di ba? Gawin nyo do what you do what you love, di ba? And may nagtanong din dito, galing sa ating tech, di ba, kay Sly, any specific advocacy, di ba? Ni-research ko pa siya kay Siri. Advocacy is public, di ba? Kung ano yung pwede pang i-serve sa public, di ba? So, yun yung pagkakaintindi ko sa advocacy eh. So, advocacy lang naman, Mantra, tumulong sa mga artist talaga. Any kind, din naman sa tattoo industry. Like, graffiti artists, di ba? Music, rappers, di ba? Di ba? Wala naman din kaming against sa mga ganun eh. Iisa lang naman yung kung ano yung... Basta ang pinaka-importante lang na sinasabi ko dito is is passion. Inimpisa namin yung passion. Kasi ako personally, nadidismaya ako pag hindi passion yung inuuna. O yung commitment din. Pasok din yung commitment. Kasi it takes a lot of discipline para gawin yung ganitong bagay. Di ba? Di ba? Nung pinanganak tayo, hindi naman tayo pinanganak ng naglalakad agad eh.
'di ba? So gumapang muna tayo or ako gumapang muna ako, 'di ba? Tapos tayo, 'di ba? Ganun din naman eh. May mga ups and downs din naman kami. Hindi naman porket sinabing businessman ka na or the business side, businessman ka na is mayaman ka na, chilling ka na, nasa sopa ka na lang nagbibilang ng pera. Yun ang dream mo, 'di ba? Kasi sa amin iba yung pagkakaintindi namin pagka business world is you have to wake up in the morning, 'di ba? Maaga kang gigising, set mo yung goals mo, set mo yung plan mo for the day, and nagbuno rin naman kami ng banyo, nag-scrub din naman kami ng inodoro, 'di ba? Yung buksan nga to, nilimas ko to gamit di man map, kamay ko eh, 'di ba? Tsaka basahan. So, ganun kami para sa akin, ganun kami ka-dedicated sa ginagawa namin, And wala naman kami ako, masasabi ko naman akong pakialam sa komento ng ibang tao. 'Di ba? Pasok yun doon. So, hindi naman ako galit. Kumaga, ginagawa lang namin yung mahal namin kung anong sabi ng iba, 'di ba? So anong naman sabihin ng tuloy pa rin kami sa ginagawa namin. May magandang question dito. Sabi ni Idol Sly, hardest challenge so far ng artist or hardest piece so far? Artist piece o artist? Sa totoo lang, di namin... Wala kasi si Boss Ivan eh. Pero ako feeling ko yung mga pumasok na full sleeves. Hindi naman siya mahirap dahil mahirap yung design eh. Mahirap siya dahil yung client meron na lang siyang ilang days dito sa Pilipinas. So kailangan siya tapusin ng ilang days lang. Yun yung naging challenge talaga nun. Pero mga 2 session lang buong niya eh. Halos dito na yata kami natulog lahat nun eh. Para matapos lang. Tas kinabukasan pahinga. Tas yung other day session ulit. Eh after nung session niya, diretso na siya sa US. Pero natapos naman ng maayos yun. Kasi syempre hindi natin pwedeng hayaan yung quality ng tattoo eh. Dahil binayaran ng client ng Comment ko na lang. ayun. Yun, feeling ko for now yun yung challenge na hardest challenge na naman. So any aftercare tips? Aftercare tips. Mr. Joe Sunga. Aftercare tips, huwag ka lang malikot. Hindi, ayan, huwag lang after tattoo, iwas muna sa sweating, for example, workout, ganyan, or basta huwag ka muna masyadong papapawis, and swimming, iwas muna for at least a week dahil baka ma-infect yung tattoo natin. Ano pa ba? Yung mga Yun. creamers. Recommend niyo yung mga ganun. Mga ointment, yan, pwede kayong mag-consult sa mga clinics. Ayan, pero ang masasuggest namin, pwede ba magsabi ng brand? Basta yan. Kung gusto nyo magtanong, pwede kayong mag-drop by dito. Mabibigay namin yung mga ointments na okay. Tapos, sa Instagram highlights nakapost pala yan yung aftercare tips. Tsaka yun, huwag kakamutin kasi may times kasi pag kinakamot nila yung tattoo, minsan sumasama yung ink. So, ayun, medyo mag-fade yung tattoo. Ayun, iwas muna. At saka, yung sa beach, yun, wag muna masyadong magsiswimming dahil bacteria may infect. Tsaka yun, wag ka lang malikot. Maging malinis lang tayo sa katawan. Maligo lang tayo, yan. Yun, sabon, safeguard. Whitening soap, lotion, iwas muna sa tatted area. Ayun lang. Sagutin ko lang to, boss. Sabi niya, mga specialty nyo sa tattoo? Miko Garcia, shoutout sa'yo. Yun nga, sinabi namin kanina, it's minimalist, fine lines. Sabi rin ni Ivan dito, as for our head artist, sabi niya, ano yun? Rush tattoo, sabi niya. Yan yung mga Pollination and rush tattoo daw. mahihirap na tattoo yan. Yung mahirap na tattoo. Yung challenges. Pero yung pollination. pinaka is fine lines and minimalist. Si Boss Ivan, expert siya sa fine lines. Black works din, mga realism, mga pet portrait. Yan, pwede rin yan. Matindi siya doon. Tsaka yung mga Japanese traditional. Check it out yung mga pet portrait namin. Check it out nyo nga yung mga pet portrait namin kasi natuklasan din natin yun, di ba? Yung mga Yun. Oo. Tsaka SKL ko lang, Yung pre. post ay pusa mo, di ba?
Tsaka SKL ko lang, mabalik ako dun sa advice pala. Bigla ko lang naalala dahil dun sa specialty. Yung isang natatandaan kong sinabi ni Boss Ivan, huwag kang tattoo lang ng tattoo. Aralin mo din yung tattoo kung okay ba yung meaning o hindi. Tsaka pag, ayun, for example, yung Japanese traditional, di siya basta-basta tinatattoo pala, pre. Parang pag-aaralan mo din yung tamang way. Kasi parang sa culture ng Japan, may parang standard silang sinusunod. Tsaka, for example, yung sakyant, hindi lang basta-basta nagtatattoo pala ng ganun. May ritual pala. Prayer May siya. prayer siya. Yun So, yung Thailand, no? yan, may nagtatanong kasi sa amin minsan if nagtatattoo kami ng sakyant. Unfortunately, gustuhin man namin, pero hindi namin pwede pakialaman dahil may specific ritual para doon. Tsaka yun, syempre, baka tattoo na ng tattoo, tas hindi pala tama yung ginagawa mo. Kaya yun, ingat-ingat din, pag-aralan. Si Joe pala, artist din ng mantra yan. Bakit po? Diba? Try nyo siya. Iba yung naisip mo doon, pre, pero iba yung isip ko doon. Yeah. Try nyo rin siya, upcoming artist ng mantra. And magaling siya. So, merong question dito. Sabi niya, sa kahit anong business, di maiiwasan na minsan may conflicts. So, ang mantra ba, paano mag-handle ng mga conflicts? Mahirap sagutin to, English eh. Hindi, mag-handle ng conflicts. Syempre, pag-usapan nyo lang. Communication is the key. Yun lang yun. Communication is the key. Basta Nagsuntukan na lang. kausapin mo lang kung anong problema tapos solusyonan nyo. Hindi naman kailangan mag-away eh. Takutin Yun mo, lang. tatuan mo yung mata niya, di ba? Hindi, joke lang. Sa amin, conflicts kasi is, pinag-uusapan talaga. Tama yung sinabi ni Jan, sinuupuan namin kasi kung hindi nyo pag-uusapan, parang hindi siya mature way eh. At saka sa business side kasi, kailangan tinitignan mo kung anong kalagayan ng mga workers. Yep. Workers mo, Employees. mo. Sa amin kasi, hindi naman normal na workers lang parang family na kami din dito. Yep. Kumbaga, magkakaibigan kami simula high school pa lang. So, parang pag may naging problema, ang hirap. Oh, yun yung pinakamahirap din na struggle ng sa amin na magkakaibigan kami since high school hanggang college hanggang ngayon, 'di ba? Na hiniwalay talaga namin yung personal sa pagiging professional pagdating sa shop, 'di ba? So may sagutan man kami. Meron man ganyan may sagutan, may batuan ng Tupperware, 'di ba? 'Di ba? May mga ako, naging problema rin ako dito, 'di ba? So may mga ginawa din akong na foul din against dun sa rules. Naging problem. Ang bait mo nga Mabait, pero mabait ako. Hindi, meron mga ganun. Hindi naman. Sabi nga, it's not always rainbows and butterflies every day dito. Hindi rin araw-araw Pasko. Diba? May mga kanya-kanya rin naman kaming buhay. May mga kanya-kanya rin kaming problema. So, ang pinakamaganda lang dito na ginawa namin is pinag-uusapan yung mga problema. Lagi. Kung may problema ka, mas lalo na yung rules, isa sa mga golden rules namin na kung anong problema mo sa bahay, iwan mo na pagpasok mo dyan sa pinto. Kasi yun yung professional way na alam namin na gawin. And conflicts, maraming conflicts, maraming struggle. Marami nang dumaan na bagyo Oo, totoo. Diba? Maraming tampuhan, away. Diba? Pero at the end of the day, magkakaibigan pa rin naman kami. Pamilya nga, sabi nga ni Jerel. Mas matibay na. At saka, Oo, kung totoo may yun. nangyayari mang problema, ang ginagawa namin, parang magse-set kami ng meeting Ah, Tapos sa meeting na yon talagang wala nang filter. Talagang, Wala ng gloves. oo. Talagang, wala nang gloves. Kutsilyo agad. hindi. Yun, tama yun. Kasi meron kaming, dati actually weekly meeting. Tapos, siyempre, naging busy na kami sa kanya-kanyang buhay. Nagkakaroon ba rin ng meeting? Doon namin nabubukas no holds bar, di ba? Walang pigil, di ba? Kung baga sabihin mo yung gusto. Yun, walang, di pwede dito yung small heart. Kung malit yung, or masasaktan ka kagad. Di ba? Masasaktan ka, hindi ka pwede. Hindi ka pwede. Sa 2 years siguro, ginagawa namin yun every time may conflict, nagme-meeting. Yun parang naging way namin para maging okay yung shop. May kasabihan nga na kung di kayo dumaan sa problema, hindi kayo titibay. Tandaan niyo yun. Matibay ka ba, pare? Tangina, matibay ako, joke. Matibay ako, di ba? Ayun, yan siguro yung naging best solution namin yung pagmeetingan. Tanong doon ni Eman, gaano kadalas mag-absent
sa mantra si PJ? Madalas. Hindi naman sobrang dalas. Siguro, kuwari sa 1 week na operation, papasok yan araw-araw, pero half day lagi. Tatanong mo nasan siya, hindi mo na makikita yan. Malikot eh, no? Yun. Tuk na muna yung chuway na Eman na. So yun, wala pa naman tayong isang oras, di ba? What makes mantra stand out or what's something to look forward if you're planning to have ink at mantra? Ang hirap naman ng tanong mo, Tol Nelson. Binapahirapan mo ba talaga kami? Pwede mo naman sabihin, pag nagkita tayo mamaya, sabi mo na lang sa akin. In English, pare. Kaya nga eh. First time ko narinig mag-English eh. In short, Australian to eh. in short, what makes mantras stand out? Yun na lang. Ayun, feeling ko, hindi lahat ng artist, ito, by work na siguro, hindi lahat ng artist kaya nilang mag-ano ng fine lines. Yun yung feeling ko pinagmamalaki ng mantra. Yung fine lines at saka quality nung tattoo. Hindi naman ganun kamahal, hindi rin ganun kamura, pero yung you get what you paid for. Yeah. What up? Amen. Renmo. Ayun, shoutout kay Ivan ulit. Oh, The Master Golden Hands. boy exit. Oo. Sinuway mo na. Mami. Umuwi kasi agad ngayon eh. Ayaw magsalita nun, kaya Oo. umuiwas yun. Alam mo na yung plano mo. Di ba? Nag-chat pa ako kanina umaga sa kanya, uy, mag-attend ka ng podcast, walang reply. Di ba? So, Ayaw mo muna, family guy na what yan eh. makes us stand out? Tama, no? Yun yung question, no? Ang hirap naman ng tanong na yun. Hindi, madali lang yan. Next question. Hindi, what makes us stand out is uniqueness, syempre. Kumbaga, may mga... Ang team kasi ng mantra, iba-iba yung uniqueness namin eh. Di ba? May... Hindi, isa rin yung sa question na yun kasi kumbaga yung mantra, hindi naman kami more on competition talaga eh. Oo. Kumbaga, hindi kami nagko-compete. support lang kami kung artist ka, support ka namin. Kung shop yan, support din kami. Oo, yun. Like, Parang di kami nakikipag-compete. Kumbaga, more on service namin sa mga tao. yung papasok Mas dun yung ko- tanong ni Sly na advocacy. Mm-mm. You know, we still, serve the clients or I mean, not serve, like, parang bibigyan namin kung anong binabayaran talaga nila. Mm. You know, lahat, even aftercare, di ba? Talagang, mas lalo na, kami dun, masyado kaming on hand dun sa pagsabi ng aftercare tips kasi ayaw din namin na mag-backfire din sa amin. At saka meron kasi mga client na may gusto sila ipatato na hindi naman possible. Na gusto talaga nila itato pero hindi possible. Gina-guide na lang namin sila kung ano yung best way na makuha niya yung gusto niyang design. Hindi yung porket pumasok tato, uy, bayad gano'n. Hindi rin naman yun yung ano namin. Kasi kaya nga, ang minimum namin na price na set, kasi hindi rin naman yung pera lang eh. You know, yung ma-experience nila kung ano yung services talaga ng mantra. Di ba? Meron nga, sabihin ko sa inyo, may mga bumabalik talaga at bumabalik. Di ba? May mga bumabalik at bumabalik. Tropa na din. Yung iba nga, naging tropa na natin, mga ibang client, no? So, isa rin sa standout ng mantra sa team namin dito is may brains, may brawls, di ba? May PR. Kalat Diba? Kalat yan. Marami. May artist. Kasi brains, di ba? Marketing. Pera din. Di ba? Siya nag-handle ng pera. Artist. Di ba? Saka usually yung combination natin talagang hindi pwedeng pagsama-samahin eh. Yep, totoo. Para kaming positive, negative, positive. Oo, Ay, sobrang salungat. oo. Yun siguro yung naging magic natin, pre. Oo, Kasi yun kahit yung pinagkaiba. sobrang polar opposites nung mga pananaw natin sa buhay, pagdating sa work, tsaka pagdating sa tropahan po, talagang unified. Oo. Kasi iba-iba kami ng 40, kumbaga eh. Iba-iba kami ng ano, like ako, sa PR ako, mahilig ako makipag-usap sa tao. Si Joe naman, ganun mainit din, yung parehas ulo. tayo eh, diba? And may mga ideas din siyang binabato. Si Jerel talagang brains talaga siya eh. Siya yung brains ng operation. Si eh. Jan, Si Jan siya so- sa marketing. Ultimate sipag talagang. Oo, ultimate sipag. Tapos, sa handling din ng pera. Sa kanya rin ako natutong mag-handle ng pera at yung mga computation. Di ako marunong sa math eh. Kasi nung high school kami, tinatakasan namin math teacher eh. Di ba? So, ganun yung pinagkaiba.
yung standout, yung team. Kaya importante yun. Kung the more the merrier, sabi nga, 'di ba? Tama. Nung kami rin ginawa namin yung gentleman's ride going back to La Calle Brothers. So sabi nga namin, hindi lang isang utak yung gumana dun, marami, 'di ba? Maraming utak na gumagana, mas marami kayong ideas, marami kayong creativity, marami kayong magagawa. Hindi lang yung isa yung nagsasalita, isa lang yung pinakikinggan, 'di ba? Hindi rin siya ganoon, hindi rin naman tayo ganoon, 'di ba? So ganun mo chuway, no. Tuknong na kaya man, matutod na ko. Pwede ba magpa-touch yung 18 under? Pwede naman. Basta meron siyang parent consent. Di Or ba? mas better kung kasama. Kasama yung parent. May mga nangyari naman na ganyan na pinipirmahan. Nagpapapirma rin naman tayo eh. Meron tayong waiver for under 18. So, nasa parents na yun. And mas maganda kung kasama sila ng parent. Pero yun lang, nakikiusap ako. Please, kung below 18 kayo, Pag-isipan maging nyo muna. honest din kayo. Kasi kahit ako, Joe, tinatanong ako pag, di ba, papatato ng maaga, you know, matatanong ng murang edad, di ba? So, ako rin sinasabi ko rin, kahit di naman siya underage, kahit matanda na siya, pag tinatanong ko, first papatato siya ng unang tattoo. Oo. Pag-isipan mo. Oo. Hindi lang naman siya Wag basta-basta. tira bahala. Or pwede rin, depende talaga sa trip mo. Oo, kung Basta, punks ka, be. sana, wag natin pagsisiyan yung mga tattoo Oo. natin. May question ako. Ilang taon kayo nung first tattoo niyo? Yung age nung Oo, nakuha yung first first tattoo. tattoo, Ako kasi hindi talaga ako magpapatattoo, pre. Wala ka? Meron na. Pero wala talaga akong balak. Pero dahil nandito tayo sa field, kasi may mga clients na nagtatanong, sir, wala kaya tang tattoo? Wala kaya tang tattoo? O yun, sige, eto. Tatuan na. Ayun, nagkaroon, dalawa. At masusundan pa. Ayun. Ako yata 16 Diba? high school. Very good. Oh, si Tito Pat may kasalanan nun, pare. Si Tito Pat yung nagtattoo sa akin. Wala naman talaga akong balak magpatattoo nun eh, pero dahil nakikita ko si PJ, forma niyan, pre ah. Oh, matattoo na ako. Ayun. Ito BI to eh. Kasi high school pa lang kami, pa full sleeves na siya eh. Kaya na-influensyahan. Yun. Sa akin dito. Malaki agad. Si Janj. Ako naman, 15 yata. 15 years old. Sa likod, first tattoo ko. Wala na na-cover up na ngayon. Kaya pag-isipan nyo kasi pag magpapatattoo kayo. Yun, no? Ngayon, napuno na hanggang likod, buong katawan na. Malapit na. Hindi ko naman pinagsisihan na ngayon dahil part yun, business namin, sinusuportahan ko din. Yun. Ikaw, Tol. Ako, pag-graduate ko ng grade 6. Oo, 12 years old. Oo, unang tattoo ko, 12 years old. Si Tito pati may kasalanan nun eh. Oo, 12 years old. Kasi, naalala ko yun, kaka-graduate ko lang ng elementary. Tapos, naglalaro ako sa alam ko naglalaro ako sa daan, nakipagtagtagan pa ako eh. Tapos may narinig akong tinatatuan yung tito ko. Tapos shoutout kay Tito Pat. Tinatatuan yung isa kong tito. Tapos narinig ko, sabi ko at ganung age nakikinig na ako ng mga rap metal, mga metal band eh. So nakikita ko na yun. Sa influence din yung siguro pagbaba. Oo, banda rin. Tapos narinig ko yung machine eh. Ang machine pa nun is yung Yung maingay. Tawag Mga maiingay na machine. Coil? coil. Tapos nagpatato ako dito, initial na yung PJ, di ba? And 12 years old, tapos 14 years old, nag-full sleeve na ako. Tapos tuloy-tuloy na yun. Di ba? Ganun kaaga. So, disclaimer lang, kids, huwag nang gagayahin yung ginawa ko, hindi tama yan. Oo, mga eksperto lang mga. hindi rin siya, ako rin, man, kung tatanungin din ako ng mga bata, di ba? Sabihin ko rin naman, hindi. Mag-aaral muna kayo, di ba? Tapusin nyo muna yung pag-aaral nyo. Ako nag-start ako ballpen lang sa katawan eh, di ba? So, ako yun, early age ako nag-start magpatato talaga. Ever since trip ko eh, kasi ako personally, pag tinanong mo ako bakit ako nagpapatato, kasi ito yung mga storya ng pain ko eh, struggles, pain, yun yung story ng tattoo ko. Kasi marami rin nagka-question sa akin past few years na anong ibig sabihin ng mga tattoo mo, di ba? Kung istorya ko isa-isa to, hindi ko na nga alam kung sa mga parte na meron akong tattoo, di ba? So, in short, kung pagsasamahin mo lahat ng tattoo ko, it's pain, struggle, 'di ba? Ito yung
looking good. Ito yung editor. Yun. So, yun yung story ng tattoo ko. So, may tanong dito kay Nestor Montesilio. Shoutout Dieter. Diba? Meron bang promo or event sa Mantra Studio this month? Pride month. Actually, iyanan na namin. Sinusuporta rin namin yung LGBT community. So, Yep. may Pride Month kami ngayon. So, Joe. Ayun, sa buong month actually para sa lahat tayo, kumbaga welcome tayo. Sineselebrate natin yung Pride Month. Meron tayong free minimalist sa lahat ng Papa Tattoo for the whole month. Tapos meron tayong specially curated flash designs para sa event na sineselebrate natin. Ayun, yay. Ming. May tropa tayo. Shout out. Yay. Ano yung first tattoo mo? Pet friendly pala to, di ba? Ay, ang bait. May tattoo pala siya, whole body o black white. Kumbait kay Ming. May question dito. Current favorite tattoo and where? Placement. Saan? Current favorite tattoo. Oy. Yung mga marami dyan. Ikaw muna, Jay. Bakit ako? ikaw una ka. Sige, una ka. Ito, maraming tattoo to eh. Marami rin akong tattoo eh. Yun, no? Ito po. Alisin mo na yung jacket. Ito yung apelido ko. Yan yung apelido, Montesilio. Wala na, hindi ko na kailangan explain. Apelido ko naman siya. Kaya yun yung favorite tattoo ko. Yan. Yan guys. Tids. Marami kang tattoo. Ako, favorite mo lahat yan eh. Hingi ako. Favorite mo yung tattoo mo sa singit. Yan. Wala akong Wala. yung malaman eh. Pakita ko dito. Joke lang. Favorite kong tattoo. Ako siguro yung ano ko. Favorite kong tattoo siguro yung Oni mask ko dito. Kasi if I'm not mistaken, naalala ko birthday gift ng nanay ko sa akin to. 15 years old yata ako, 16. Shoutout din kay rest in peace Bong Miranda. Siya nagtattoo sa akin. Ganun din yung struggle ko na hindi na ako nakapagdagdag ng tattoo kasi namatay yung artist ko. So, ito, Oni, tsaka yung isa sa mga favorite ko ito, tsaka yung Lotus kasi magkasama itong tinato eh. And, ano ba yun? Wala na, marami yan. Hindi. Hindi. Favorite ko hindi si COVID. Latest pala to kay Joe to, yung sa Sundown. Memorable din to. Pero pinaka-favorite ko is yung no, grabe ka, yung tilapia. Wag yun, hindi nila alam yun. So, yung pinaka-favorite ko actually yung clown. Yung clown dito sa leg ko, sa kaliwa. Kaliwa ba? Tama. Clown to, no? Oh. Clown. Sa kaliwa. Clown kasi ang story ng clown, si kamukha ni Sweet Tooth ng Twisted Metal to. Kung may mga gamer dyan, alam niyo yun. Pinatato ko to kasi simula bata ako, takot ako sa clown. Hindi ko alam bakit. Face your Diba? fears, no? Oo, kasi tuwing makakita ako ng clown, either nung bata ako, natatakot ako kasi napapanood ko sa TV yung mga kinikidnap ng clown ng mga bata. Tapos, growing up, naiinis ako sa clown lagi. Naiinis ako sa kanya pag nakakita ako ng clown. So, pinatato ko na lang siya. You know, and kaya ako yun nga, sabi ni Alesna na face your fears. Yun yung naging favorite kong tattoo yung sa kaliwan leeg ko. So, pinakikiusap nga lang ng nanay ko yung mukha ko kung papatato eh. Yun na yung sabi niya. Please, punuin mo na lahat ng tattoo yung buong katawan mo. Hindi, ayoko yun kasi identity ko to eh. 'Di ba? So yun yung pinakikiusap ng nanay ko sa buong buhay ko. Huwag kang papakita. Yung pakita mo na sa likod mo. Ulul. 'Di ba? Matulog ka na, Eman. May pasok ka pa bukas. May question. Anong question mo? Diba? Hindi ko alam kung confidential ba to. Ano masasabi nyo sa face tattoo? Ako ang nasasagot doon. Di ba? Ako ang per POV, di ba? Kung ako nakikita ako, still art. Di ko pwedeng, wala. I'm not in the place to judge people kung anong gusto nilang patato sa mukha nila. Di ba? And para sa akin, kahit saan man pwesto yun ng tattoo mo is still art eh. Kasi yun yung,
para sa akin kasi yung pagkakaintindi ko, kahit nasan parte ng katawan mo, kahit sa mukha pa, sa puwet, di ba? Sa talampakan ng paa mo, di ba? So, para sa akin, it's still art. You know, ganun nila ini-express yung sarili nila. Kung sa mukha silang papatato, yun yung expression nila eh. Kasi, hindi ko rin siya ma-judge dahil tatuan din ako eh. And pagkakaalam ko, dahil mahilig ako sa history, ang New Zealand, meron silang locals. Ang Hawaii, meron sila. Nagtatrabaho sila sa corporate world na may tattoo sila sa mukha. 'Di ba? Tradition nila ng magpatattoo sa mukha. Normal sa kanila 'yon. Sa atin din sa Philippines, 'di ba? Yung si Apong Wangod, 'di ba? National ano natin 'yan, artist. Tribe din nila. It's tradition nila. Nagpapatattoo rin some part ng mukha nila. So, yun yung mga parang ranggo nila, 'di ba? So, sa Hawaii din ganun yung kung saan nag-start yung mga Polynesian, 'di ba? Yung mga ano tawag sa kanila? Basta yun, 'di ba? Yung mga ano? Maori yata sa ano New Zealand ba? Ano sila, yung tribe nila, yun yung tradition nila. And some people are professional na ganun yung itsura nila, 'di ba? And sa akin, wala namang problema still expressing yourself kasi you need to be yourself no matter what they say. Parang kanta yata yun. Ayun. Sa face tattoos, ako personally kasi di ako naiilang dahil napapalibutan tayo ng mga tropang maraming tattoo. Pero kung ikaw na viewer, kung gusto mong patattoo sa mukha, ayun, expect mo na pagtitinginan ka ng mga tao dito sa Pilipinas dahil hindi pa ganun ka pamilyar yung face tattoo sa mga Pinoy. Ba? Kumbaga expect mo na titignan ka. Tsaka yung ibang tattoos sa mukha, aralin mo bakit nakalagay doon. For example, yung mga Chicano or yung mga nasa hood ng US, may mga teardrop dito. Oh, sige patato kang ganun, di ba? Di, wag. Ibig sabihin natanan parang yun na body count. Teardrop? Oo. Yung Pag teardrop. Mexican yung mga... Ewan ko, saan ba yan? Hindi, ang teardrop kasi it's more on hip-hop world. In Oh, hip-hop pero may world. meaning Ang eh. meaning Parang, kasi nun, pumatay ka ng tao. oh, yun, pumatay ka ng tao. So, kung ikaw Pinoy ka, gusto mong geng-geng ka, okay, palagay ka, luha mo, bala. Kumbaga, aralin mo lang. Aralin mo lang ano yung pinapatato mo. Tsaka expect mo yung yung tingin ng mga nanay, tita, lola, lolo sa daan, mga conservatives yan. Ayun, at sana maging mas open pa. Actually, recently, nagiging open na yung tattoo scene dahil parang may month last year around September. Mga lola yung nagpatato. Sa loob ng isang linggo, 2 lola yun. Kasama pa yung mga apo nila. Kaya nakakatuwa dahil, ayun, open na siya. Pero, ayun, sana mas maging open pa. At, mawala na yung discrimination sa tattoo. Tsaka, hindi naman lahat ng tatuan masamang tao eh. Yep, totoo yun. Yun yung stigma. Yun yung stigma. Kasi dati, ako, di ba, sabi ko nga kanina na maaga ako nagkatattoo. May times na sasakay ako ng jeep, di ba, na hawakan yung bag. Dahil ganun yung dating mo. Mag-iingat bigla. O, if I'm not mistaken, isang part ng buhay ko, sabi ko sa sarili ko, balang araw magiging open din yung mundo sa tattoo. Actually, second year high school ako nung tinanong ko sa sarili ko yun, or sinabi ko sa sarili ko na, sana, isang araw, maging open na yung mundo sa ganitong itsura, di ba? Ganitong, yung mga tattoo, di ba? So, nangyari nga siya, di ba? So, ngayon, ang ginaganda ngayon, hindi na siya stigma, hindi na siya taboo. Taboo kasi dati ang tattoo eh. So, ngayon, ano na siya, mas na-amaze nga yung mga tao pag tatuan ka eh. Parang jewelry na Oo, totoo yun. Parang kay Wangod nga, sabi ko nga sa inyo, yung mga traditional, it's like, sa kanila, yun yung palamuti nila, yun yung parang gold nila, yun yung bracelet nila, di ba? So, ang nangyari ngayon, na nawala na yung stigma. Kahit sino may tattoo naman, di ba? Pati medical field. Open na rin siya eh. Marami din naman na nurse dito nagpapatattoo, dentist, doctor, lawyer, Hindi lang din naman sa medical field, meron din ng mga professional talagang. Actually, by experience natin, 'di ba, may mga attorney, Magugulat ka na lang. 'di ba? architect, marami. May mga Architect. NBI, may mga mga professionals, 'di ba? So Justin Wu. Shout out kay Justin Wu, Kevin Dekit, shout out.
Hindi po nagko-commute si PJ, mayaman po siya. Hindi ako mayaman. Mayaman ako sa pag-ibig. Di ba? Dami na yan, pre. Hindi. Lahat ng tao. Di ba? Equal ko lang yung sa sa face tattoo. Feeling ko kasi yung ibang tao, yun yung way nila na i-show kung sino talaga sila. Yun, feeling ko. Kumbaga, yung iba kaya nagpapatato sila, gusto nila ipakita sa world na talaga, ito ako eh. Actually, may pinsan ako, di ba? Diba? Shoutout kay Bern, di ba? Pinsan Mm. ko, tatuan din yun sa muka, di ba? Hindi na lang, mapa ng Pilipinas. Hindi, kasi yung may mga taong hindi nila masabi, may mga bagay silang hindi masabi, so in-express nila by art. Pinapatato nila. Yun. Kasi ngayon, ang lalo na, putok ngayon yung mental health. Oh, Na isa yung pa mga yun. may depression, 'di ba? May mga anxiety, may mga ADHD, may mga ganyan, so on, maraming medical condition, mental illness, 'di ba? Doon nila na-express eh. Di natin kontrolado 'yun, chong. Kumbaga, yun sila eh. Kine-express nila through art, ine-express nila through music, 'di ba? Hindi lang naman sa art eh. Kaya always check your friends. Yep. Kami rin dito, actually, yun din, importante sa mantra yung mental health namin. So, nag-uusap-usap din kami. 'Di ba? Ako advocate ako ng mental illness din, 'di ba? Ng addiction, 'di ba? Nagsasalita din ako tungkol sa addiction, 'di ba? Kasi doon din papasok yung tulad nga niya, yung stigma ng tattoo. It's still the same like stigma ng mga may mental condition eh, 'di ba? Like addiction is mental condition. Tingin ng mga tao pag addict ka, masama kang tao, 'di ba? Mabait na ba? Hindi. Masama mo. Bago na ba? Hindi, kasi ako ganun yung experience ko, kaya ako rin nung bata ako, outcast eh, or misfits eh. Yun yung tawag ko sa sarili ko, parang Oo, outcast, 'di ba? Loner ako, hindi rin ako friendly masyado. Ngayon na lang. Di ba? So, doon ko siya na-express. Doon ko naman talaga na-express eh. Kaya pala ang kapal ng eyeliner ng high school mo. Monks, no? And, yun, shoutout kay Kevin. Kevin Dekit. Dekit. Shoutout. Wagang, Justin Wu, shoutout. idol ko yung profile mo yun. Ibang higaan naman yung hinigaan Justin mo. Wu, tapusin mo na yung tattoo mo sa akin, no? Waitings. Talk me pa, PJ. Manahimik na ka na. So, yun, nagtatanong din ako. And, Ano naman yung mga goal niyo sa sarili niyo? Yun na yung tanong ko. Ay ako, Isa-isa na. solid. Goal. Ako. Ako muna. Actually, siya ang ng Demantra, yung isa sa mga sponsor, si Jerel, architect, di ba? Pagawa na po. O yung mga papagawa ng bahay, magpapadesign, malupit to. Di ba? Malupit yung matulog yan. Anong tanong mo ulit? Sir, anong tanong mo ulit, sir? pag nanganak na si misis mo, pare. Just wag ganun. Pero ang tanong ko, anong goal niyo sa sarili niyo? Like ano yung yung goal niyo sa sarili niyo, di ba? Aside sa Side tattoo. dito sa number one goal ko lang naman, syempre mabigyan ng magandang buhay yung pamilya. Alright. Congrats. Diba yung hindi ka nanghihingi, yung kahit sa sarili mo, Mhm. kaya mo silang itaguyod. Yep. Yun lang. Thank you. Ikaw, Jay, anong mo? Sa akin, pre, Tanda nyo, host din ako dito. solid lupit ng goal ko. Ano? Sobrang short at saka simple lang. Ano? Mabili ko lang lahat. Ayun na yun. Wala ka nang tatanong eh. Oo. Oh, Buksan mo yung solid. cellphone niya, may Rolex eh. Hindi, goal sa sarili siguro number one sa lahat naman ng tao maging mag-grow pa. Hindi lang sa sarili mo, hindi lang sa pera. Siguro more on discipline, consistency sa mga ginagawa ko at saka yung mga business na niraran namin ngayon, sana mas maging successful. Tsaka yung lalo-lalo na yung profession ko bilang architect. Yun. At saka, syempre yung Mantra Studio, yung washroom, laundry, lahat yun dapat maging successful. Yun yung goal. Kasi, yun naman yung purpose ng parang naging purpose ko gumising araw-araw eh. Yun lahat, yung mga yun, yung tatlong yun. Yun. Thank you.
Ano ba? Goal. Ako self-growth. Matrain yung discipline, tsaka ano. Pero sa mantra, yung goal ko sa mantra, sana dumating yung araw na mawala na kami sa mundo, pero yung legacy ni mantra tuloy-tuloy pa. Kumbaga, makapag-leave tayo ng impact sa mga future generation na Ah, kumbaga, ano magtuloy-tuloy lang yung legacy na yung pinopromote natin na tulungan tayo, ganyan, tsaka magbigay tayo ng parang lugar para mag-grow yung mga iba-ibang creatives. Kumbaga kahit wala na tayo, pre, yung mga susunod sa atin, tuloy-tuloy lang. Gusto ko nga sana. Oo. Ayun. Tapos, may promo tayo this month. Ako naman, ang goal ko sa sarili ko, ang goal ko? Mahirap question yan, tol. Pare, wala akong panyo eh. Pensya na. Di ako, goal ko lang naman, kung ano naman yung hinahawakan kong, Ay, di, sarili ko pala, no? Sarili ko. Goal ko sa sarili ko, manatili lang naman akong hindi hindi bumalik sa bisyo ko. Yun lang naman. Real talk lang, di ba? Kaya ako ginagawa yung I do what I love, di ba? Yung kaya ako ginagawang busy yung sarili ko sa lahat, para umiwas sa bisyo. Kasi isa yung mantra rin beside dun sa hindi ko na siya pwedeng sabihin, besides sa na-rehab ako or yung program na ginagawa ko ngayon is isa rin yung mantra sa naging stepping stone ko na magtino eh. Actually, magtino dito kasi binigyan ako ng platform or ng lugar na para gawin ko yung gusto kong gawin, maging ako kung sino ako. Kasi yun yung tinatak ko sa sarili ko simula nagtino ako na magpakatutulang naman ako sa sarili ko eh. Yun lang naman eh. Yun ang main goal ko sa sarili ko. And yeah, syempre, as a human being, maging successful din balang araw. Pero hindi ko naman minamadali lahat. Di ba? And basta yung ginagawa ko, may puso. Yun lang naman yung ginagawa ko. Wala akong tinatapakan na ibang tao. Wala akong nasasaktan, di ba? Di ba? Wala akong tinatapakan na tao. Wala akong kinukutsa. Wala akong sinasaktan. Yun lang naman yung goal ko sa sarili ko. And sabi nga ni Jens, di ba? Family, hindi lang naman sa sarili kong family, hindi rin naman kasi this is my family eh. Lacali Brothers, Mantra Studio, Washroom, lahat yan pamilya yung touring ko. Kaya hindi nagiging mabigat sa akin yung ginagawa ko eh. 'Di ba? Yung goal ko is to be successful someday. 'Di ba? Kasi ako natikman ko na naman ng iba-ibang klase ng estado ng buhay eh. Ibang estado ng naging effect ng Mantra Studio sa inyo. Yun nga, yung tanong mo dito, pumapasok na rito, yung naging epekto sa akin. Nagtinong talaga ako dito eh, di ba? And, yun, sa family, importante yun, Chong. Huwag mong kakalimutan. Tsaka ito, huwag mong kakalimutan magpasalamat sa mga taong tumulong sa'yo. Number 1 yun. Yun lagi kong pinapasok sa isipan ko tsaka sa puso ko na lagi ako nagpapasalamat kahit may masamang tinapay o magandang tinapay man dyan sa kung saan ka nang galing, magpasalamat ka pa rin. Dahil pag nakalimutan ako magpasalamat, magiging arrogante ako. Yun yung ano ko. So, goals, simple lang naman buhay na gusto ko eh. Simple lang naman goal ko sa buhay. Yun lang naman maging simple. Diba? Magkaroon ng may nagawa ko, 'di ba, sa mundon to, 'di ba? Yun lang naman ako eh. Kasi dati wala na akong silbi eh. 'Di ba? Wala na na lang ako eh. Salot na lang ako ng lipunan eh. Yun yung legacy nga, 'di ba, na hindi na masasabi ng mga tao. Sanay na ako doon sa sinasabi ng tao na gago yan eh. 'Di ba? Basagulero yan eh. 'Di ba? Addict yan eh, 'di ba? Walang ginawa yan kundi magdroga, 'di ba? So anong mga naging effect ng Mantra Studio sa inyong lahat? grabe yung Tanong ni Nestor Magaling mo yun. Montesilio. private yun. Ano mga naging effect ng Mantra Studio sa inyong lahat? Sa akin, naging effect ng Mantra Studio is yung discipline. Report. Kasi dati nung wala pa si Mantra Studio, gigising lang ako, tatrabaho, saan napupunta, walang ginagawa, iinom. Tapos simula nung natayo si Mantra Studio,
nagka-direksyon naman yung buhay ko. Wala nang oras. Dito na lahat napunta. So, yun yung naging effect niya. Discipline, tsaka financially rin. Financial freedom. Binigyan niya rin kami ng ganun. Dati hindi ko naman nararanasan yun. Simula nung dumating si Mantra, naging magaan. Medyo naging magaan. Medyo. Wala pa kami dun sa yung mayaman, di kami mayaman. Yun. Tol, ikaw. Ako, Sa akin, ako. Sa akin kasi noon, nagwo-work ako sa sa corporate world ng construction firm. Ngayon, nag-resign ako, tapos tinayo namin yung Mantra Studio. Mas na-enhance ko siguro sa sarili ko yung skills ko. Kasi mas nagkaroon ako ng time para mag-practice ng profession. Nang hindi pinipilit yung oras sa gabi after work, ganun. Tsaka nakaiwas din sa rat race. Gising ka ng 7, uwi ka ng 5, tas tulog ka, tas repeat. Parang nagkaroon ng ng freedom. Yun. Amen. Jokes. Ayun, number 1, discipline. Dahil pagkakalam ng mga tao, sutil talaga ako. Tsaka, mainit ulo ko lagi. O yun, nagkaroon din kami ng konting, hey, tignan mo yung sarili mo, mainit na naman ulo mo. Lagi akong chinecheck dito. Ayun, nawo-workout naman. Tsaka yung pagiging responsible sa lahat ng bagay. Dati kasi talagang kami, sabayan talaga kami dahil yun nga, banda, inom, kung ano-ano na yung pinagagawa namin, san-san napapadpad. Pero ngayon, kumbaga, mas may focus na, may direction na yung ginagawa natin. Ayun, tsaka, yun, sobrang laking pasalamat sa Mantra dahil, ayun nga, nahuhubog tayo unti-unti at sana, ma-share namin yung natutunan namin dito sa maraming tao. Hindi lang sa mga tattoo artist, pati sa mga, kahit sino sa totoo lang, basta open kami tumulong. Basta kaya, wag lang cash muna kasi di pa kaya yun Ako, effect ng Mantra sa akin, yun nga, sabi ni Joe, totoo yun, discipline, perseverance, di ba? Consistency. Yun yung tatlong main na naturo sa akin ng Mantra or yung effect ng Mantra. No, mas lalo na yung washroom laundry, di ba? Natuto ka gumising ng maaga. Oo, yun yung sasabihin ko, yun yung next na sasabihin ko di ba? Dati hindi ako nagigising ng maaga di ba? Alas 10 pa lang or alas 10 pa ako gigising, alas 11. So nung nagkaroon na ng ganito, di ba? Dati binabantayan mo yung sarili mo. Nagigising na ako ng 7 AM, gising na ako Tapos yung routine ko gagawin ko na. Dati pa nagjo-jogging pa kami. Medyo na-busy lang talaga. Mag-excuse na ako, nag-busy lang kami, hindi na kami nakapag-jogging Dati yun yung banding na lang namin kasi nga sabi nga ni Jans kanina, nawalan na kaming oras sa mga extracurricular activities namin, like nagka-club, di ba? Pumunta sa mga event. Kung pupunta kami sa event, pag sponsor din yung Mantra or may tropang nagpapa-event, susupport kami. So, today, ginagawa, yung naging effect yun nga, yung consistency, yung discipline talaga, yung paano ka mag-work under pressure. Diba? Yun yung importante Yung kasing kahinaan ko dati, mag-work under pressure. Pag na-pressure na ako sa trabaho, umi-exit na ako Nagbabounce na ako or nagagalit ako, ninaaway ko lahat ng tao. Yun yung naging take effect ng Mantra sa akin. So, yung tanong kanina, tinanggal no? Di ba? Tinatanong kung may family na ako. Yung buhay ko confidential Di ba? Kahit sa social media, wala kayong makikitang private life ko, kundi lifestyle lang. So, sadya yun. Di ba? Wala kayong mahalungkat sa personal life ko. Ako meron ako nakasave marami. Pero yung sabi nga, it takes one for you to know one, di ba? Yung mga closest ko lang nakakalam ng totoong buhay ko. So, doon ko siya ini-stay, di ba? Okay na ba? Ini-stay yung grounds ko. Tinatanong nyo kung may family na ako. Hindi sa inaano ko, pero private life ko yun Di ba? Mali mo, sumikat ako, di ba? Anong kanina yung ano ko Di ba? Yun yung problema namin. Pag sumikat ako, hindi na ako makapag-mall. Di ba? Maraming magpapa-autograph, magpapa-picture. Di ba? Hindi. Very anonymity or anonymous ako when it comes to my private life. So,
isa rin sa mga goal ko, ano na lang. Ngayon, di na ako mahilig sa material na bagay na bili ng material na bagay. Ang goal ko ngayon is mag-ibang bansa. Yan pala, kaka na lang yung XTC mo. Ay, wag yun. Bike life pa rin. Hindi, ako, yung goal ko nga. Hindi daw, kakabili mo lang. Kabili ng AirPods. Hindi, ako, goal ko ngayon yung ma-experience ko na galing sa sarili kong bulsa na makapag out of country ako. Although nakapag out of country na ako, pero syempre sagot ng pamilya ko eh. 'Di ba? So iba pa rin yung galing sa sarili kong bulsa, and may purpose yung pagpunta ko ng ibang bansa, memories, 'di ba? Unwind, business wise, iba yung business, mag-explore ako ng business, mag-culture, 'di ba, na pwede kong i-adapt or kunin tapos iba to sa Pilipinas. Yun din naman yung goal ko din naman sa buhay ko eh. 'Di ba, yung mag-ibang bansa din. So yun, 'di ba? So may tanong si Justin Wu bago tayo last question na to, sasagutin ko. Kailan magkakaroon ng Mantra International? Yun nga, sabi nga ako na magsasalita, 'di ba? So wala pa expansion ng iniisip namin. Kasi ayaw rin namin mag-decide ng padalos-dalos, 'di ba? So actually nagka-idea na kami, para opening kami magpunta ng La Union, 'di ba? Pero nandun pa kami sa decision making when it comes to branching out, 'di ba? Kasi branching out 'yan eh. Hindi mo mahahati si Ivan eh. Hindi namin mahati yung mga artists na meron, and yun yung special weapon ng isang tattoo shop, 'di ba? Yung mga artists din. So we respect them sa decision nila. Yun yung sagot ko sa iyo. Sino pong pinakamatiga? PJ Castro, shout out kay PJ Castro ng Chudakad. Sino pong pinakamatigas sa inyo? Uy, tangina. Anong klaseng tigas? 'Di ba? Maraming klaseng tigas, 'di ba? Mababait po kami. PJ Castro, mababait po kami rito, hindi kami mahilig makipag-away. So, depende naman, 'di ba? Kung tinatanong mong tigas, matigas ako when it comes to protecting the business. 'Yun, siguro masasagot ko 'yun. Kung babastusin yung business or bababuyan or anything else na gagawin, doon ako magiging matigas, 'di ba? And Pero malambot ka sa mga tao eh. malambot ako sa tao, oo. Kahit barumbado ako, aminado naman ako doon, 'di ba? So barumbado ako, pero when it comes to people, mabait naman ako. Suplado lang sa personal minsan pag di ko kilala, 'di ba? Pero approachable naman ako. Yun yung character ko. So approachable ako, tsaka kung may problema ka, di ba? Kausapin mo ako. Wag lang pinansyal. Wala rin tayo para-parehas nun, di ba? So, yun lang yung akin. Yun yung last question na sasagutin ko. Tapos na po ba yung pullback ni Jansh? Tanong ni Justin Wu. Ikaw, tanong mo sa sarili mo yan, Justin Wu. Pati nga yung likod ko, hindi mo na tinuloy eh. Di ba? Yung tattoo daw ni PJ Castro. Pumunta ka lang ng shop, walang problema. So, yun. Bago ko i-end yung podcast na to, maraming salamat sa Mantra Studio. Palakpakan natin sarili natin. So, diba? I know, ang concept po kasi, para hindi naguguluhan yung tao, ang concept ng podcast na to, I'm between Mantra Studio right now and Lakali Brothers, yung community ko, and ng bike. So, open kami, yung podcast na to, open for everybody, artists, bikers, bike culture, artists, yun, banda, 'di ba, kung ano ka man, diba, business owners, yun yung concept ng podcast na to, na Lakali Brother podcast, no. So, lilinawin ko lang, para alam ng mga tao, yun yung concept ng to, and maging komportable lang, hindi naman to scripted or anything na may mga question pero hindi kami scripted. Yun yung gusto kong ginawa namin sa concept na to. Na relax lang, maging sino ka, kahit na magmura ka dito, wala akong pakialam, bahala na. Pwede ba? Oo, bahala na sinong iban yung podcast natin, di ba? So, yun yung concept nito, kaya yung mga naka-line up namin mga naka-next dito sa mga episode. So, wag kayong ma-pressure. It's not scripted. Maging sino ka man. Di ba? Maging komportable ka lang. Ano lang to, parang kwentuhan lang. Ginagyan lang namin. Ano lang to parang kwentuhan ng tropa na nilagyan lang namin ng camera, nilagyan namin ng mic, nilagyan namin ng ilaw, 'di ba? Ganun lang yung konsepto nito. Hindi naman kailangan ma-pressure, 'di ba? Shoutout din sa ACG, 'di ba, kay Y.
nape-pressure na to kasi susunod na yan sila after ng mga episodes eh. Oo, sa garage ng Angelenius Custom Garage. So, yun yung concept ng podcast. No? Wala naman script, walang cut, walang raw talaga lahat to. Yun yung concept nito para alam ng mga tao. 'Di ba? Yun lang. Kami lang to. So, bago ko tapusin din to, yung mga gustong magpalagay si screen dun sa, tingnan yung sa ilalim, di ba? Sabi nga doon sa mga vlog, di ba? Tingnan yung ilalim na to, di ba? Yung ilalim. Kung gusto yung malagay yung pangalan nyo dito, kontakin nyo lang yung Lacalle page or si Alesna or ako, di ba? Kontakin nyo lang kami para ilagay kayo dun sa, saan yun? Dito. Yung ilalim na to, di ba? Ay, dito. Di ba? Saan ba yan? Ako mas gusto ko yung dito, yung saan yan? Dito, SSR. Sa akin yun eh. Yeah. So, kung gusto nyo, just feel free to contact us, di ba? Na lagay natin yung sponsor. Wala naman fees or babayaran, lalagay lang natin sila. Depende na lang. Para ma-expose din kayo. Mas lalo yung mga startup business, pwede kayong ilagay dito para makita kayo and makilala yung businesses nyo. May bakante pa dito. Siya kayo dito man. Diba? And ipopost din namin sila sa YouTube. YouTube yun, diba? Pag sinabi nila. Diba? YouTube talaga siya, diba? It's YouTube, diba? Sabi nga, sa Pinas, YouTube lang yan, di ba? So, Nasa Pinas kay YouTube. YouTube lang yan, di ba? Tube na di ba? Yung lang. Tube lang, di ba? Tube lang. YouTube. Di ba? Channel. Mag-upload kami. Medyo busy lang kami. So, in-start lang namin siya sa Facebook. So, this is parang feel free podcast, di ba? So, yun nga. Kontakin nyo lang kami. Huwag nyo kalimutan kontakin kami. And bago ko sara to, maraming salamat sa Demantra Architecture, sa The Washroom Laundry, kung gusto you can visit us in Claro M Recto, 'di ba? Beside Taste Test of the Green and Sizzling Hug. Ayun. Sizzling Hug. So, meron din Brusco Don Boni. Yeah. Yun din pala, announcement din to, yung Brusco Don Boni, magkakaroon na siya sa basketball court ng Don Bonifacio tuwing Tuesday, Friday ng 4 p.m. to 8 p.m. And then, magkakaroon na rin siya, babalik na ang Brusco Montang Avenue sa may Diamond, harap ng Makimura. Masasearch nyo sa yung mga, meron akong nilagay doon, pinost ako na link ng mga map para masearch nyo sa Google Map kung saan sila. Sa harap to ng Makimura, every Monday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday. And magkakaroon ulit ng Kali session, babalik yung essence ng Brusco ulit. Mag-like din kayo sa Brusco Don Boni, please. Mag-like kayo doon para ma-update kayo sa mga upcoming events nila. Namin pala. So, yun lang. Magiging siyang ibang klase ng Brusco din ngayon. Mag-iiba yung So, yun lang. Maraming salamat ulit even sa media team, kay Sly, Francis, lahat ng media team ng Lacalle Brothers. So, this is a lot of hard work. And maraming salamat sa mga viewers. And sana patuloy kayong sumusuporta at nanonood kahit hindi naman umabot ng million views to. Tutuloy-tuloy lang namin yung mga gusto namin gawin dito sa podcast na to. And don't forget to subscribe. Paano yun sa YouTube? Like, subscribe sa page, sa Facebook, sa Instagram. And sa YouTube naman, mag-subscribe kayo sa Lacalle Brothers PH para sa mga upcoming events, yung mga video clips ng mga ride and podcast. Maraming upcoming para updated kayo. So, palakpakan natin ulit ang Mantra Studio. Maraming salamat sa lugar niya. So, abangan nyo sa page namin yung episode 3 ng podcast na to. So, we're out. Bawal pa naman. Peace.